joining us right now sa ating online. And we thank God for today sa kanyang kabutihan. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ang sabi po sa kanyang salita, nasa saad po sa Filipos 4:4, ang sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. Marami man tayong mga pinagdadaanan, marami man tayong challenges, pero alam nyo, merong bagay, ang mga bagay na dito sa lupa, kayang-kayang i-present sa inyo, pwede nating bilhin. Pero nabibili ba ang joy sa tindahan? Hindi, di ba? Ang peace nabibili ba sa tindahan? Hindi rin, di ba? Ang bagay na yan ay hindi natin kayang bilhin dito, pero pag ikaw ay nasa Panginoon, pwede nating makuha yan dahil yan ang ating authority, yan ang ating identity sa Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, inaniyan ko pong lahat na tumayo at tayo umawit sa Panginoon, awitin natin ang kanyang mga salita, ang kanyang katagumpayan. Isa pa. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ano pong sasabi sa unang Korinto 15:57? Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Walang iba ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Puso'y nagpupuri, ikaw ay mabuti.
kanya yung kanyang pwesto bilang hari. Nasaktan si David noon kasi pinagpaplanuhan siya ng kanyang anak. Pero alam nyo, ang ginawa ni David, pinili niya na ibis na padalhan si Absalom ng, pwede naman niyang pwede niya utusan ng kanyang mga kawal para makipaglaban or may gawin para sa kanyang anak. Ngunit hindi niya yung ginawa. Alam niyo kung anong ginawa niya? Sa panahon na siya'y nasasaktan, sa panahon na siya'y nahihirapan, may pagsubok na pinagdadaanan, siya ay nagpuri sa Panginoon. Yun ang kanyang ginagawa palagi. Nagpupuri sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok o kahit nasa valley ka or low ng buhay mo, whatever it is, lagi-lagi tayo magpuri sa Panginoon dahil ang Diyos ang ating matibay na sandigan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hallelujah! Patuloy tayo umawit at magpuri sa ating nag-iisang Diyos na napakabuti. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha, hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupuri at ang halang-halang mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nadaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha, hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupuri, itatanghalang-halang mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nadaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupuri, Tatanghalang-halang mo. tatanghalang-halang mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nadaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Jesus. Hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Nais namin ay maging tulad ni David, Panginoon, na kahit na nasa trouble siya, pinipili pa rin na magpuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah.
karanasan mo sa iyong likuran. Ang aming sakit at kasalanan, at doon sa krus ako'y pinalaya. Lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan. O sa iyo ang lahat ng papuri. Jesus
kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng mga panahon na kung saan kami nananangan sa aming sariling karunungan, sa panahon, Panginoon, na pinanghihinaan kami ng loob, ngunit labis-labis ang iyong pagmamahal sa amin. Labis-labis, Panginoon, ang iyong habag at biyaya para sa aming mga anak mo. Lord, ang dalangin ko ngayon na kahit kaunti, maging tulad kami ni David, na kahit na depressed siya, frustrated sa buhay, napakalinaw ng iyong salita na sa tuwi-tuwi na siya'y dumaraan sa mga pagsubok, pinipili niyang mag-isa at pinipili niyang kausapin ka at papurihan ka, sambahin ka, Panginoon. Lord, dalangin ko ganun din ang aming maging puso. Hindi lang dito sa loob ng church, kundi sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa iyong mga anak. Hallelujah. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay luluhod at magpupuri, ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa iyo ngayong umaga. Nawa, ikaw po ay aming napasaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Lahat po ng papuri ay sa Panginoon. Alam niyo po, church, giving is a act of worship. It is an expression of gratitude, joy, and trusting in Jesus. Jesus provide for us and He can multiply what we are having right now para po sa ating mga pangangailangan. Similarly, how Jesus multiplies 5 breads and 2 fish in 2,000. Sinabi po sa Mateo, Kapitulo 14, talatang 11 hanggang 20, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inutos niya sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nambusog ang lahat ng ipunin ng mga alagad ng natirang pagkain. Nakapuno pa siya ng 12 kaing na tinapay. Imagine po, no, mula sa 5 tinapay at 2 isda, napakain ng Panginoon ng mahigit 5,000 taong naroroon at mayroon pa pong sobra. I just want to share lang din po, no, there is a time po kasi na-short po yung aking sahod for the last cut-off. And yung natira lang po is yung para sa Panginoon. Yung aking ika po na nakalaan po para sa ating iglesia. To be honest, during that time, nagkaroon po ako ng pagdadalawang isip kung ibibigay ko siya or ikikip ko siya as my allowance for my succeeding days. But because of faith and because of I trust in Jesus, I ended up giving po. Binigay ko po siya sa tithes and guess what? Jesus moves, kumilos po ang Panginoon. The next cut-off, yung ina-expect ko pong sahod ay tumaas, nag-exceed. Kumbaga, hindi po siya yung sahod ko talaga, tumaas po siya for that month. Ganon po kumilos ang Panginoon. No? Minsan nakikita po natin yung resources natin as short, kulang, kapos. Pero kaya po minsan sacrifice natin yung para sa Panginoon. But Jesus did not let us to experience yung kakulangan po. But He made us experience how He multiplied. So hawakan po natin ang ating mga tithes and offering at natin po itong ipanalangin. Yes Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagbuhos sa amin ng iyong pagpapala. Maraming salamat Panginoon dahil hindi niyo po hinahayaan na maranasan namin ang kakulangan, ngunit ang patuloy naming maranasan ng sobra-sobrang pagpapala. Dalangin ko po na patuloy niyo po kaming gamitin para makapag-provide para sa aming pamilya, para sa aming iglesia. Ganon rin po, pinapanalangin ko po na kayo po ang siyang patuloy na magturo sa amin na huwag magdalawang isip na ibigay ko anong para sa iyo, bagkus patuloy naming matutunan ng magtiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng ating Biblia. Mula sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 8.
Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoon na si Hesus Kristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at inyong pag-ibig sa lahat na hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang makakamtam ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Tulad na nangyari sa inyo mula sa nang namarinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggawa-gawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawanan ninyo. Sa Kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Maaari na po tayong makaupo. Okay, magandang umaga po sa ating po lahat. Good morning. Ayan. So, natapos na po natin ang serye o talakayin sa iglesia po sa Pilipos o aklat po ng Pilipos. Ngayon naman pong sa umaga pong ito ay ating pong sisimula ng ating pong series of messages sa aklat naman po ng Colosas o iglesia po sa Colosas. Okay, so sinisirye po natin ito para masubaybayan po natin yung journey ng mga nangyari nung panahon na yon, lalo na't kasama nila ang Panginoong Hesus, o hindi ba nila nakasama, meron pong mga sumaksi at meron pong naging mga patotoo sa mga panahon na iyon. Okay, so ang ganda po ng patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin. Salamat po sa mga hindi po nagsasawa na manood sa aming live, na amin pong pangangaral, at sa mga naka-online po ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ang paksa po natin ngayon ay may pamagat naman simula sa aklat ng Colosas na maging bahagi ng pagpapalaganap. Maging bahagi ng pagpapalaganap, no? So yun po yung ating pag-uusapan po ngayon. So, sa pasimula, kung ating po titinan yung pinaka-background ng aklat po ng Colosas, ang sulat po ni Apostol Pablo ay kasama po nito si Timoteo ay para lamang sa mga hinirang ng Diyos sa mga taga-Kolose o iglesia po sa Colosas. Para po maintindihan ninyo, sa Biblia, meron pong partikular na naka-address lang yung sulat sa isang lugar o sa mga taong pinatutungkulan niya. Halimbawa po, iglesia sa Galacia, iglesia sa Efeso, iglesia sa Pilipos, iglesia sa Colosas, iglesia sa Thessalonica, iglesia sa Corinto. So, ang sulat po ni Apostol Pablo, literal at intentional na naka-address lang para sa kanila. Okay pa? Tayo naman na hindi sinulatan, tayo po'y nakikibasa, nakikikwento, ano ba ang nangyari sa kanila, at tayo po ay natututo mula sa kung ano ang nangyari sa kanila. Okay? Meron naman mga sulat sa Bagong Tipan na pangkalahatan. Ang tawag doon ay general epistles, no? Mga sulat sa lahat ng pwedeng bumasa. Katulad po ng aklat ng Hebreo, katulad po ng aklat ng Santiago, ayan. Katulad po ng aklat ng Revelation o pagpapahayag. Ito po ay tungkol sa sulat ng kahit sinong bumabasa noong nakaraan, ng kasalukuyan, at sa mga darating pa. Yan po yung katotohanan yan. So kaya po dito sa Colosas Kapitulo 1, talatang 1-2, tulungan niyo po akong basahin. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, para sa mga taga-Kolosas. O, di po ba? Naka-address lang sa kanila, no? Na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid ni Kristo. So, may inyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama. So, yun po yung pinaka-background po niya. Ang pinag-uusapan po natin ay mga kapatirang sinulatan ni Apostol Pablo.
Ito po ay ang iglesia sa Colosas. Meron po mga pangyayari sa buhay po natin na nagbibigay ng kagalakan at pagpapasalamat. No? Hindi naman sa lahat ng panahon malungkot tayo. Marami pong mga selebrasyon sa buhay natin na nagbibigay po ng sobrang saya at nagdadala po sa atin na kahit nga ipangutang mo pa, ipanghiram mo pa, no? Kumukuha ka pa ng mga sponsors para lamang ma-celebrate o ang isang magandang selebrasyon na dapat po'y magdulot ng kagalakan at pagpapasalamat. Halimbawa po, pagsilang po ng isang sanggol. Lalo pa, unang apo. Diba? Nung ipanganak po yung aming apo na si Johan, nako talaga naman, kagulo ang buong pamilya. Sobrang excited lahat. Lahat ay hindi natutulog hanggat hindi naisisilang ng aking anak na si Harlen, ang aming apo na unang apo na si Johan. Ang selebrasyon ay gano'n na lamang, no? Nung ipanganak din ang aking unang anak na si Harlen, no? Na sa Lucena City, no? Sa isang ospital doon, gano'n na rin ang selebrasyon. No? Sobrang kagalakan ng makita. Isa po ito sa selebrasyon na ikinagagalak po natin, yung pagsilang po ng sanggol. Pangalawa na nagbibigay po ng kasiglahan sa atin, yung pagtatapos ng mga edukasyon. No? Yun nga lamang natapos ka ng elementarya na merong karangalan ng iyong anak o apo, masayang-masaya ka na, di po ba? Dinadala mo na sa Jollibee, sa McDonald's, pinakakain kahit papano. Nilalagyan, binibigyan pa ng mga bulaklak. No? Ganyan po tayo. Pagkatapos, natapos ng sekundarya, no, nagkaroon uli ng karangalan o kahit walang karangalan, sineselebrate po natin yan. Lalo na pag ginapang mo sa hirap, patungo sa kolehiyo. At pagkatapos, nagtapos siya sa kanyang kolehiyo. At siya po ay nakatapos natin, nanggap na ang diploma, ihanda ang litson. Di ba? Ganyan yan, no? Nagtatawagan na ang mga tito, tita, sa local, sa abroad, nakatapos na ang inyong pinapag-aral. Mga selebrasyon na talagang galak na galak tayo. Kung hindi man edukasyon, pwede pong kasal. O pwede naman po na nagkatrabaho ka na after ng iyong pag-aaral. Makalipas ang mga ilang buwan, may trabaho ka na, titulado ka na, professional ka na, makakatulong ka na sa iyong mga pangarap at sa mga mahal mo sa buhay. Pero ano niyo po ba na anuman ang selebrasyong meron tayo sa lupa, meron po palang katotohanan na mayroon pang mas higit na selebrasyon ang dapat maranasan natin dito sa lupa. Ito po yung mensahe ngayong umaga. Okay, ang mensahe po, unang selebrasyon na higit na mas masaya pa kaysa sa sanggol na ipinanganak, kaysa sa tinapos na edukasyon, kaysa sa kasal o kaya pagkakaroon ng trabaho. Ito po yung mensahe, ang selebrasyon ng pagkakilala ng personal kay Kristo Jesus. Pinakamasayang selebrasyon. Sapagkat ito po ay tumutukoy sa mga kapakinabangan na hindi kayang ibigay ng galak ng isang ipinanganak na sanggol, ng isang ikinasal, ng isang nagsipagtapos, ng mga kayamanan o katalinuhan na meron tayo. Hindi ito kayang ibigay nila sa selebrasyon ng pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng selebrasyon masaya dito sa lupa na tinutukoy ko ay hanggang dito lang. Pero ang selebrasyon ng pagkakilala sa personal kay Kristo Jesus ay hindi lamang dito sa lupa ipararanas, kundi doon sa kabilang buhay. Amen? Ay nako, kung alam lamang ng mga tagalupa na tulad natin, na ang tunay na galak at saya ng selebrasyon ay nung panahong nakilala mo ng personal si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Kaya nung makilala ko si Jesus, March 18, 1980, nagsimula ako ng selebrasyon, hindi lamang dito sa lupa,
kundi mayat maya, tuwi-tuwi na doon sa langit. Kaya natutunan kong mahalin ang Diyos, sambahin ang Diyos, manalangin sa Diyos, kausapin siya sa kanyang mga salita, at maglingkod sa Diyos. Kasi yung kwento at karanasan na naipaglilingkod mo sa Diyos sa kabilang buhay, hindi kayang tumbasan ng kung anuman ang kayang ibigay dito sa lupa. Amen? Wala naman sa edukasyon ang langit. Wala din naman ang langit sa pagkakaroon ng mga sanggol na ipinapanganak o sa trabahong meron ka. Ang tanging nagtataglay lang ng langit ay ang ating Panginoong Isus na nagsabing, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, maliban sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ito pong pananalig at pagkakilala sa personal kay Kristo Jesus ay sa pamamagitan ng pananalig, sa pamamagitan ng pag-ibig sa mga hinirang ng Diyos, at isang kagalakan ng pagtungo doon sa kalangitan. Patunay po, Colosas Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 5. Basahin po natin. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Verse 5, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo, saan? Sa langit. Nalalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipinangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Di ba? Yan ang pinakamasayang selebrasyon. Sapagkat ang pangako na ating pong nagiging kapakinabangan mula sa ating Diyos ay hindi lamang pangako sa lupa, kundi pangako hanggang doon sa kabilang buhay. No? Kaya natutuwa po ako doon sa mga taong tulad natin na nabubuhay sa mundo na ang Diyos ay kanilang pinapahalagahan. Sa kanilang trabaho, sinasama nila ang Diyos. Sa kanilang pag-aaral, isinasama nila ang Diyos. Ano man ang pangangailangan dito sa lupa, hindi po nalilimitahan. No? Kasi meron tayong Diyos na kayang tumugon sa mga pangangailangan natin. Amen ba yan? Okay. Ang pangalawa pong mensahe ay ang paglaganap ni Jesus sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. O sa pamamagitan natin. Siyempre, kung ikaw ay may selebrasyon na gagawin, hindi lang naman ito partikular sa'yo. Hanggat maaari gusto mong abutin ang lahat ng pwedeng makaalam ng selebrasyon. Tama ba? Nung panahon na kami po ay ikinasal, ng 1989, meron pang napasama pa kami sa tradisyong kasalan. No? Yung mga tradisyon ng probinsya na walang hindi iimbitahan. Lahat pwedeng kumain. No? Lahat na dadaan, kain. No? Kaya, nung panahon na yon, patayin ang baboy, lulutuin mismo doon sa mismong bahay ng babae. No? Nagdala pa ako ng baboy nung kasal namin ng misis ko. At doon mismo niluto sa mismong harap ng bahay nila. At lahat ng kapitbahay, kamag-anak, kahit sa malalayong lugar, sila ay talaga naman imbitado sila at sila po ay kakain. Pero ngayon, medyo nalimitahan na. Ang ibig ko lang sabihin, yung mga selebrasyon o kagalakan na meron tayo, hindi natin sinasarili. Di ba? Gusto natin itong dalhin at ipaalam doon sa mga taong may kinalaman o kaugnayan sa atin. Ang iba nga po ay naglalagay pa ng tarpaulin sa ating panahon. Congratulations. No? May pangalan, pagkatapos summa cum laude, magna cum laude. Dinidisplay sa paaralan.
ipinapaalam sa komunidad. Ang iba, ibinabadera pa nila. May mga musiko pa. Lalo't nagsipagtapos na, isa ng doktor ang aking anak. Sineselebrate po nila yan. So, nagiging bahagi po sila sa pagpapalaganap na kung ano man ang selebrasyon dito sa lupa. Ngayon, kay Hesukristo, dapat kasama rin tayo sa pagpapalaganap nito. Amin ba yan? Ito po'y katuparan ng dakilang utos ng Panginoon. No? Ito po'y kagalakan para sa mga mahal mo sa buhay. Ito po'y bunga ng pagmimisyon at pagdidisipulo. Isipin mo kung meron kang alam na masayang balita pagkatapos ikaw lang ang may alam. Anong kagalakan ang meron ka kung ang magandang balitang ito malaman ng iyong kapatid, malaman ng iyong magulang, malaman ng iyong lolo at lola? Ay di madami na kayong nagse-celebrate. Tama ba yan? Yun ang kagalakan ni Apostol Pablo sa iglesia sa Colosas. Colosas, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 8, sabi dito, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala saan? Sa buong daigdig. Tulad ng nangyari sa inyo, mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nabalita sila, hindi lamang sa lugar ng Kolose, kundi sa buong daigdig. At hanggang ngayon naman, yung kwento nila na balita hanggang ngayon dito sa atin. Talatang 7, natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo na kinatawan ninyo, sa Kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Kaya hindi po humihinto. Napansin po ninyo? Naobserbahan po ba ninyo? Hindi humihinto ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Nang magkaroon po ng social media, ipinadaan ang mabuting balita sa mga Facebook. Di ba? Nasa YouTube na siya. Ginawa na siyang pelikula, iba't ibang spiritual movies na pwede natin. Nakalagay na siya sa kalsada. Ang mga talatang mabubuting pwedeng matutunan ng mga tao, nakalagay na sa kalsada. Sa radyo, sa TV, sa dyaryo, no? Kahit anong mga na dyaryo, may mga talatang nababasa ang mga tao. Lumaganap na lumaganap. Ang malungkot lang, binabasa lang, hindi pinapansin. Kaya walang nagbabago, marami sa tao, hindi rin nagbabago ang buhay. Kahit ipinababasa na sa kanila, ipinaalam na sa kanila ang mabuting balita. Kaya po ang pangatlong mensahe para sa iyo at para sa akin, ang magbigay gabay tungo sa paglagong espiritual. Kaya meron pong grupo at lugar para pagtipunan. Kagaya po nito. Maliit lang yung ating building, pero ito po ay malaking tulong para magsama-sama ang tulad natin para tulungan tayong lumago sa Espiritu. Amen? So, naintindihan po ninyo kung bakit mahalaga po itong ganitong pagtitipon. Kasi dito po napapalalim, lalo pong maraming natututunan para sa pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya yung magbibigay gabay tungo sa paglagong espiritual sa pamamagitan po ng lupon o grupo na kung tawagin po ay iglesia. Ano po ang ginagawa? Sa pamamagitan ng pananalangin, sa hangarin na mas lumalim ang pagkakilala kay Kristo, sa patuloy pang maunawaan ang dahilan ng pagkakilala kay Kristo. Sino po ang gumagabay noon? Sino po ang gumaganap noon? Tayo na. Amen? Pastor, mga nagdidisipulo,
at mga naghahangad na matuto pa ng matuto para makilala ang Panginoon. Kaya pag nagsimula pong mahipo ang puso mo sa Diyos, hindi mo na siya pakakawalan. Kulang na pag hindi mo nagagampanan yung gusto ng Diyos, nagampanan po ninyo. Diba? Noong panahon po na nag-aantay po tayo ng bagong papa sa Roma, di ba ang inaantay nila ay puting usok? Di ba? Hindi magkakaroon ng conclave, pagtitipon ng mga obispo para pumili ng bagong papa sa Roma. Di ba meron na tayo? Si Pope XIV, Benedict yata, no? Okay. Meron na ang Katoliko. Ayan. Ang inaantay po nilang usok doon ay puti. Pag nakita nila ang puti, ang libu-libong mga tao sa Vatican, sa Roma, ay nagsisigawan na yan. Ibig sabihin, meron na silang napili na namumuno sa kanila. Pero pag ang itim ang siyang lumabas, ang ibig sabihin ay wala pa at patuloy silang nag-aantay. Bakit ko po ito nabanggit? Kasi sa panahon po ng Lumang Tipan, meron din po doon tinatawag na tabernakulo. No? Meron din sila doon inaantay na usok. Yung mga inihandog po nila na mga kahingian nung panahon nila, hayop na walang kapintasan, paganay, malinis, at yun mismong saserdote na maghahain ng kanyang sariling handog ay dapat karapat-dapat din. Pag ito po'y sinimulan na nilang sunugin, at ang nakita nilang usok ay puti, nag-celebrate sila. Kasi alam nila, pagpapala ang darating sa kanila. Pero pag ang usok din ay itim, nagsisimula na silang matakot at mangamba. Kasi sakuna at mga salot ang darating sa kanila. Di ba? Ganon din po tayo. Ganon din po tayo sa ating pong panahon. Gusto po natin, sa buhay po natin, ang ipararanas sa atin ng Diyos ay talagang karanasan mula sa kanyang pagmamahal, sa kanyang mga pagpapala. Di po ba? Ngayon, ang buhay po natin ay nagkakaroon ng kalungkutan, hindi po dahil sa Diyos, dahil na rin po talaga sa atin. Pero kung tutusin, ang ating pong Diyos ay napakamapagmahal. Napakapalad po talaga natin. Hanggang ngayon, may mundo pa tayong naandyan. Nakalutang man sa kalawakan, pero kontrolado pa rin ng Diyos. Di niyo po ba naiisip? Isang maling ikot lang ng mundo, wasak tayong lahat. Pag sumabog ang earth sa sangkalawakan, lahat tayo lilipad sa hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pag nawala ang gravity ng earth na to, magliliparan tayo na hindi mo alam kung saan tayo lahat pupunta. Pero tingnan niyo ang kamay ng Diyos. Sa 8 planetang naandyan, magkakalayo man yan, pero ang earth, patuloy na nasa kamay ng Diyos. Di ba ba? Kaya hindi lang po naintindihan ito ng maraming tao na nabubuhay sa mundong ito. Mas gusto nila ang kasalanan, mas gusto nilang pairalin ang mga makamundot, makalamang gawain, pero kung naiintindihan lang nila na merong panghigit na mas masayang selebrasyon, higit dito sa lupa, na kayang ibigay ng lupang ito, ng sanlibutan ito, walang iba kundi ang selebrasyon sa langit. Hindi mo na ipagpapalit ang Diyos sa buhay mo. Ang araw ng pagsambang tulad nito, hindi mo pwedeng palampasin sa buhay mo. Kasi ito lang yung araw na nagkakakita-kita tayo at nagkakapagpasalamat sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat para sa huling pagbasa. Kolosas, Kapitulo 1, 9 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kadugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. 11.
Idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama pagkat minarapat niyong makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga anak ko sa pananampalataya, makiisa po tayo sa mga hakbangin ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pwede ba kakawitin natin yung unang worship song na yung lagi tayo magpasalamat sa Diyos, lagi natin siyang pupurihin, lagi natin siyang yan. Gusto ko yung awit niya. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalatian mo. Sabay-sabay tayo umawit. Lagi kang pupurihin, itatanggal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Itatanghal ang ngalan mo, masasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Itanghal ang ngalan mo, masasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, anumang selebrasyon o nagpapasaya sa amin dito sa lupa ay hindi po hihigit sa selebrasyong nakilala ka namin ng personal sa aming buhay. Sapagkat ang aming pong ipagdiriwang ay hindi lamang nalilimitahan dito, kundi pagdiriwang sa kabilang buhay na kasama ka habang buhay. Kaya naman aming Diyos, maging kabilang po kami sa pagpapalaganap ng magandang balita at matulungan po kami sa pamamagitan ng ganitong pagtitipon upang lalo kaming lumago sa espiritual na pagkakilala sa iyo. Pinapupurihan ka namin, O Diyos. Itinataas ka namin, Panginoon. Sadyang napakabuti po ninyo sa amin. Ipinagpapasalamat po namin ang nakaraang mapayapang eleksyon dito sa aming lugar. At ngayon kami po ay napasasakop sa sino mang namiminuno ngayon sa kasalukuyan. Aming Panginoon, pinagpapasalamat po namin ang aming kanya-kanyang pamilya na nagsisipaghanda na naman para sa darating na pasukan ng aming po mga nakatapo. Pinagpapasalamat po namin kung ano man ang kabuhayan na meron po kami na hindi naman po umaabot sa pagkagutom, kundi nabibigyan ang aming pong pangangailangan sa bawat araw. Salamat po, Panginoon. Selebrasyon para sa aming buhay pa kami. Selebrasyon para sa aming nakakakita, nakakarinig, nakapagsasalita, nakakahinga ng maayos. Selebrasyong sumasapit pa umaga at gabi. Selebrasyong may hangin pa kami nararamdaman. At selebrasyon, Panginoon, na nakilala namin kayo ng personal sa aming buhay. Kaya naman namin, Panginoon, patuloy po paghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang
At patuloy po, Panginoon, na kagustuhang lumapit sa iyo ay mapangyari sa tulong at biyaya mo. Lagi ka naming sasambahin, lagi ka naming pasasalamatan, lagi ka naming pupurihin sa mabuting ginagawa niyo po sa aming buhay. Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. Sa Diyos naming napakamapagmahal, napakabuti at napakadakila, sa iyong anak na si Jesus, na nananatiling sa puso namin ay aming sariling Panginoon at tagapagligtas, sa banal na Espiritong siyang tatakang katibayan ng aming kaligtasan, ang siya na mapaghari at mapangyari sa aming mga buhay, mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!